morning. Yun. Good morning. Para ako lang nag-good morning, walang walang balik eh. Ulitin natin. Good morning, church. Happy first day of the month. Ang bilis ng panahon, ano? Meron na lang po tayong 9 months. Pasko na naman. Welcome to Solution Grace Church. At kami po ay masaya. Bagaman naghahalo po yung aking pakiramdam, ako rin po ay nagdadalamhati. At can I invite you to pray with me? Pwede po ba ipag-pray muna natin yung ating mga kababayan at lahat po ng mga apektado ng gerang nagaganap sa pagitan ng US, Israel, and of course, laban sa Iran. At kung totoo man po yung balita, alam ko marami po ang nagdiriwang ng mga Krisyanong Iranian sa ngayon. Pero hindi pa po natin nakasisigurado. But for now, I'd like to invite you to pray with me. Panalangin po natin na yung ating mga kababayan. Meron din po tayong mga churchmates na naroon. We pray for Sister Rosalie Cordova. Nasa Israel po siya ngayon. Si Sister Maylene naman nasa Dubai. Ay, Qatar. Si Ate Nenet Pinlac. Churchmate din po natin nasa Dubai. So let's pray for them at mga kababayan natin at lahat po ng tao na apektado po nito. Aba, we thank you once again dahil meron kami access na makalapit po sa inyo. Lord, ipinapanalangin po namin ang kaguluhang nagaganap sa aming mundo. Panginoon, naghahalo po yung aming kagalahan dahil sabi mo sa iyong salita, ipinahayag mo na po ito. Nang sa gayon, kapag ito po yung magaganap, kami po yung manampalataya po sa inyo. We believe that we are in the last days of the end times. Kaya naman, Panginoon, ang mga kaguluhang ito sa pagitan ng US, ng Israel, laban sa Iran, we pray, Panginoon, na wala na pong dahilan para mag-escalate pa po ito. Nang sa gayon ay mapawi po ang takot ng bawat tao, especially sila po mga apektado sa lugar na kung saan ay nararanasan po ang kaguluhang ito. Lord, we pray sa aming mga kababayan, and even, Lord, sa mga tao na apektado po ng kaguluhang ito. Special prayers for Sister Maylene, kay Sister Nenet, kay Ate Nenet, and of course kay Sister Rosalie na naroon po sa Israel. At ang iba naman po, si Sister Maylene nasa Qatar, and of course si Ate Nenet nasa Dubai. Lord, naniniwala po kami, walang imposible po sa inyo. At alam namin, Lord, as you have said in your word, that all things work together for good to those who love you. Salamat, Panginoon. Dahil nakikita po namin ang kapahayagan, katuparan ng iyong mga hula sa aming kapanahunan. Maranatha, Lord Jesus. Kami po yung nag-aabang at maraming salamat po dahil nakikita namin ang mga katotohanan ng iyong salita. Tunay nga pong kayo ay tapat sa iyong mga pangako. Lord, we thank you, we praise you, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Yun. So, dalangin ko po na isama natin sa panalangin ang mga nangyayari ngayon. Kasalukuyan po, ano? Ito po ay nag-aabang din tayo ng mga bali-balita. But of course, for now ay masaya po ako na kasama kayo. And of course, may mga bisita rin tayo. We would like to welcome them. Mamaya po, babanggitin natin yung mga names nila. At muli pa, pakingitian nyo nga po yung katabi ninyo. Si Sister Mabel, kahit naka-face mask, kitang-kita ko yung pag-smile eh. Alam mo bakit ko nakikita naka-smile kayo? Umaangat yung salamin eh. Yan. Good morning and welcome to Solution Grace Church. At mamaya po magkakaroon tayo ng baptism. At dalangin ko po na ito po ay hindi po magdulot sa inyo ng takot. Kasi may mga, ito lamang po ay para sa kabatiran ng ating mga kaibigan. Ang pagbabaptize po ay hindi po ito ibig sabihin na kayo po ay tinatali ng Solution Grace Church. Mali pong kaisipan yon. Ang bautismo po ay isang kapahayagan na pinapakilala natin at sinisigaw natin sa buong sanlibutan, sa buong sandaigdigan na tayo po ay kaisa na ni Kristo. Kung paano po siya namatay, gayon din po tayo namatay, kaya po nilalagay natin sa tubig. At mamaya po patagalan ha. Ang gagawin natin sa bautismo. No, nung umahon po, ibig sabihin ito po yung pagpapakita na kung paano pong nabuhay na maguli ang ating Panginoon, gayon din po ang nangyari sa atin bilang mga nakipag-isa kay Kristo. So napakaganda pong kapahayagan na tayo bilang mga mananampalataya, kung ano nangyari sa ating Panginoon, yun din po ang nangyari sa atin.
At kailanman, kung nabuhay na maguling ating Panginoon, gayon din po tayo. Hindi na po tayo mga mamatay. Because we have passed from death unto life. Amen, church? Kaya po ito mga nangyayari sa ating paligid, hindi po kayo dapat natatakot. Bagaman, normal po sa isang tao na nangangamba, natatakot, pero ito po ay bahagi sa mga hula. Hula concerning the second coming of Christ. Pero po yung rapture, wala na po yung mga hula. So, why? Because the rapture of the church is an imminent event. It can happen anytime soon. So, ibig sabihin, kung nakikita na natin yung mga hula na nagaganap concerning the second coming of Christ written in Matthew chapter 24. So, ibig sabihin, mas nalalapit na po yung rapture. At exciting po iyon. Amen? Ibig sabihin, kukunin tayo ng Panginoon dahil ang mundo pong ito ay papasama na papasama. Pero bago po ito malaglag sa kanyang kasukdul-sukdulang kasamaan, ililigtas tayo ng Diyos. At tayo po'y kanyang katatagpuin doon sa alapaap. Hindi pa po bababa dito ang Panginoon sa lupa. Kikitain natin ang Panginoong Jesus doon sa alapaap, kasama po ng mga unang mga umuwi na sa Kanya. And then, sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4, and we shall be with the Lord forever. So, ang rapture po, Jesus coming for us, the church. Now, ano naman po yung second coming? Jesus will be coming with us. Bababa po siya dito sa Mount of Olives. At, parang hindi rapture ang topic ko, pero parang napupunta tayo doon, na-excite kasi ako eh. At kapag nangyari po itong mga bagay na ito, meron na tayong bagong katawan. Kung kayo po nagagandahan na sa mga itsura ninyo, wait, there's more. Much more. Thank you, Brother Joel. Ito, sinasabi niyo kanina, ano? Sabi, Pastor, okay na ako dito. Poging-pogi na ako sa sarili ko eh. Abangan niyo, mas pogi tayo doon. Wala na pong magkakasakit dahil sa langit walang ospital, walang punerarya, walang aksidente, wala nang iiyak, siguro luluha tayo doon, luha ng kagalakan. At tayo po bibigyan tayo ng bagong katawan, immortal na katawan. Kung gandang-ganda na kayo sa itsura nyo, mortal pa lang yan. Pero pag tayo po dumating na doon sa piling ng Panginoon, and we shall be with the Lord forever, yun po yung pinaka-climax na ating inaantabayan ng rapture of the church. Amen. Pagdating po sa langit, titingalain nyo na po ako doon. Hindi ko alam kung 6'4 ako doon, o 6'5, o 6'7. Ba't hindi kayo. Tapos slim na slim tayo. Lahat po ng mga imperfections dito, doon po perfected na tayo. Amen. Amen. Excited po ba kayo? Excited tayo. Pastor, paano po yung mga kamag-anak ko? Di yayain nyo mag-church para sila man din po tumanggap sa Panginoon. Huwag pong sisirain ninyo yung inyong kagalakan about the rapture because po yung mga kamag-anak ninyo, imbitahin nyo po sila. Now, kung natatakot po kayo sa rapture, something is wrong. Pero bilang mananampalataya, kapag nag-rapture, I believe that you will be going up. Kasama po tayo doon. Walang dapat ikabahala. So walang dapat ikatakot. Dapat po nakasmile kayo. Amen. Kaya po kanina prayer, Lord, Maranatha. Nakikita na po natin itong mga katuparan ng mga hula sa Matthew chapter 24. Amen. Hindi po ba napakabuti ng Panginoon? And I believe that we are the raptured generation. Sino pong naniniwala? Say amen. Amen. Exciting. So ngayon po ay pag-uusapan natin, meron tayong bagong serye. Ang ganda ng song natin kanina, no, from Tommy Walker. Thank you for loving me. Paborito ko yung song na yun. Thank you for loving me. Isang awiting napakatagal na. I believe one time, nung dumating si Tommy Walker dito sa Pilipinas. Si Tommy Walker po, by the way, he's the composer of Morning into Dancing. Tat-taran-tat-tat-tat. Siya yung composer noon. He turns my morning into dancing. Siya yung nag-compose noon. Marami siyang ginawang song na hindi masyadong kilala, pero later on nakilala. Siya din po yung gumawa ng song na He Knows My Name. At hindi naman kami nag-usap ni Aves. Ang ganda nung lineup ng ating praise and worship team. Thank you for loving me. So may kinalaman po ito sa ating pag-uusapan. And ang ating po pag-uusapan, binigyan ko ng titulo. Of course, may kinalaman sa ating theme for this year, My God, My Abba. So ating pong message for today, it's entitled, God loves you more than you know. But before that, church, let's pray. Abba, we thank you so much po
Dahil alam kong napakaganda na mensahe mo sa amin this morning. And I pray that you would use me as your mouthpiece. Mailahad at maipahayag ko po ang iyong salita. At nang sa gayon, Panginoon, patuloy po namin maunawaan ang iyong nananaganang pag-ibig at pagmamahal sa amin. O Diyos, aming Ama, Panginoon, busugin mo kami ng iyong yakap, ng iyong pagmamahal sa pamagitan po ng mensaheng ito. Nang sa gayon, O Diyos, mapawi po anumang takot na meron kami sa aming kaluluwa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ito po yung question natin para po sa ating mga baguhan. Bakit may question kayo sa church? Dahil po sinisimulan natin ating message sa isang katanungan and then bago matapos yung ating pag-uusap, meron tayong solution. So alamin natin, why do some people have a hard life? Bakit may mga ibang tao na para bang kahirap nilang mabuhay? Ito yung mga taong, sino po dito yung nakaka-relate dito? Ako before ganito para bang bigat na bigat ako sa buhay ko, lagi na lang ako nag-struggle, lagi na lang ako may galit, lagi na lang ako mapait. Nung araw, mahilig ako makinig sa radio kasi nag-radyo rin po ako pero ang gusto ko talaga, believe it or not, gusto ko maging commentator. At alam kong sa karanasan ko ito na ako po ay isang tao rin noon na, this was before, na ako ay galit na galit sa corruption until today. At galit na galit ako sa gobyerno. At kapag nagko-komentaryo itong si Ted Filon, sinasabayan ko, parang feeling ko co-host niya ako. Pag may mga corruption, talagang galit na galit ako. Talaga naman po dapat magalit tayo sa corruption. Pero iba yung pamamaraan ko nung araw. Nagdulot po ito sa akin ng sama ng loob na humantong po sa enlargement of the heart. Kasi one time may invitation po kami sa isang church na yun pong church na yun, bago kami kumanta, merong medical mission. So meron doon na, ano bang tawag doon? ECG ba yun? Nakita na meron akong enlargement of the heart. Ito bago kami kumanta. Sabi ko parang mali yata yung ginawa ko. Dapat mamaya lang ako nagpa-ECG. Tapos nung programa na, kumakanta kami, ang lungkot ko. Kaya pala ako nalungkot. Sabi nung singer ko, alam mo, delikado yan kasi dyan namatay nanay ko. Lalo akong kinabahan. Sabi ko, nakaka-bless naman itong kasama ko. So habang kumakanta kami, nag-acoustic kami sa church. Talagang tulala ako. Tapos, ni-require ako magkaroon ng yung stress test. Kasi pag nagigising po ako ng umaga, pag pumapasok ka sa comfort room, ang akin pong laging ginagawa, nakaganon ako sa pader. Kasi parang kinakapos ako ng hininga at ang bilis ng tintig ng puso ko. Yun pala, nagiging epekto na po ito na aking pagiging mapait sa gobyerno, ang sama ng loob ko. At hindi ko namamalayan, nabibigatan na rin po sa akin yung may bahay ko. Para bang lahat na lang ng bagay dapat hustisya, sinisigaw na aking puso. Yun ang nakakabigat sa buhay. At I believe this message spoke to me. And I pray na makita rin po natin. Kung kayo po ay nabubuhay sa isang buhay na mabigat o mahirap, kayo manatili po dyan. Hindi po yan ang plano ng Diyos para sa inyo. Kasi nung araw, this was siguro mga 20 years ago. Kasi ngayon, by July, I'll be 55. Noon, so 55 minus 20 years plus siguro. So 35 ako noon, ha? Pero yung 35 ako noon, mukha akong 65. So nakaka-apekto rin po, sa inyong physical appearance. Kasi lagi nakakunot yung noo ko. Laging mainit ang ulo ko. Sino po dito mainit ang ulo? Huwag itaas ang kamay. Tago nyo na lang. Hindi nyo pahalata. Di ba? Pag mainit ang ulo mo, apektado lahat. Tapos hindi ko rin po namamalayan. Kaya pala di ba mainit ang ulo mo, no? Kaya pala ang maintenance ko noon, diatabs. May kinalaman pala yon. It's true. Lagi na lang pong sira ang tiyan ko dahil sira yung kaluluwa ko eh. Lagi akong galit. Tapos minsan naman, extreme. Kung hindi ka nag-LBM, nagkakaroon ka ng constipation. Ang hirap nun. So, yung pong inyong mga daladalahin sa inyong kaluluwa, meron pong bad manifestation sa inyong physical body. Kaya po marami nagkakasakit eh. According to Biola University, doon po sa amin sa Estados Unidos, ayon po sa pag-aaral, parang tiga-US talaga, ang cause daw po ng cancer is unforgiving heart based on the doctors na gumawa ng research.
Hindi po sila mga mananampalataya, but based on their research, kung bakit daw po may cancer, it's because of unforgiveness. Because of unforgiveness. Kaya pala, ito po ang pangunahing dahilan ng Diyos kung ba't niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para maranasan natin ang kapatawaran. Bakit? Because ayaw po ng Diyos na tayo po ay nagtataglay ng karamdaman sa ating kaluluwa. Kasi pag meron tayong karamdaman sa ating kaluluwa, eventually, it will manifest sa inyong physical body. Magkakadikit po yan eh. Yung inyong spirito, ang inyong kaluluwa, at ang inyong katawan. Amen. So pag-usapan natin, why do some people have a hard life? So alamin natin ang sagot. Now, your perception about God will determine the quality of life you are living, how you behave, your relationship with God, and with the people around you. So basically, it affects everything else. Amen. Now, ito pong ating perception about God, ito rin po ay may kinalaman po dito yung ating orientation sa ating family, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaklase. So your perception about God, it means a lot talaga. Napaka-importante po, and that's why you have to go to church. At yung church na pinupuntahan nyo, dapat tama rin po yung doktrina. Because it will basically affect everything else. Yung inyong pakikitungo sa Diyos at pakikitungo sa mga tao around you. So itong perception natin about God, may kinalaman po, I believe, first and foremost, yung ating mga magulang. Malaking factor ang ating mga magulang. Kasi ako po ang ginamit sa aking buhay, kung ba't ako naging mananampalataya, yung mami ko. Na naalala ko nung bata pa po ako, as young as 6, 7, or 8, nagigising ako sa madaling araw, nakaganon yung mami ko sa akin. Talagang ginagawa niya. Sabi ko, nagpipray siya. Sabi ko, bakit ka nagpipray? Anong pinagpipray mo? Nakakatawa. Pero sabi ko, galing ng panalangin talaga. No? Ang galing, ito po ang iniwan sa akin ng aking nanay, ang aking mami. Tawag ko sa kanya mami. Pinagpipray ko, anak, ang kinabukasan mo at yung mapapangasawa mo. Sabi ko, natatawa ako nung araw. 8 years old, mapapangasawa? Yun ang epekto. Kaya naman, kita mo, blessed ako with my wife. Oh, totoo. Pero mas blessed siya sa akin. Hindi ko po sinasabing perfect yung aming marriage, ano. Hindi kami perfect. Bagaman marami pong pagkakamali ang may bahay ko. Matinig ko siya pinapatawad. Hindi, joke lang. Pero nakakatuwa na talagang yung kapag nung ginawa sa akin ng nanay ko yon, I believe may magandang epekto. At nag-iwan siya sa akin ng magandang legasiya. Your perception about God will determine the quality of life you're living. So kung maganda po ang pananaw mo sa Diyos, maganda rin po ang inyong may papamuhay. Sabi nga ni Pastor Joseph Prince, right believing will lead to right living. So in the same token, wrong believing will lead to wrong living. So importante po kung saan natin kinukuha yung ating orientation. Now, let me give you this verse, 1 John chapter 2, verse 15. Di ba ang atin pong theme, my God, my Abba? Now, tingnan niyo po itong verse na ito para po sa mga baguhan natin kasama. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, ano pong pangkaraniwang sinasabi ng mga tagapagturo sa atin? Kaya ka nagmamahal sa mundo, kaya ka nagbabackslide because hindi mo mahal ang Diyos. Di ba pangkaraniwang ganon? Pero sabi po ng talata, this is the reason. If anyone loves the world, kung sino man na nagmamahal sa mundo, it's because the love of the Father is not in him. Totoo ba na dahil kung bakit ka nai-love sa mundo dahil hindi mo mahal ang Diyos? Hindi po. Dahil ang sabi ng talata, the love of the Father, not the love for the Father. The love of. Ibig sabihin, marami pong tao sa ngayon ang nai-love sa mundo, it's because they have no idea, they have no revelation about how much God loves them. And naniniwala po ako, yun po yung ating assignment bilang mga mananampalataya. Na ituro sa bawat tao kung gaano sila kamahal ng Diyos. Kaya po ang message natin for today, God loves you more than you know. Would you believe na ganyan pa lang po yung idea natin about God's love? Pero sobrang mahal na mahal na mahal kayo ng Panginoon. Sabihin nyo nga po sa inyong mga sarili, mahal na mahal na mahal na mahal ako ng Diyos. Ulitin po natin, mahal na mahal na mahal ako ng aking Ama.
Naniniwala po ba kayo? Mahal na mahal kayo ng Ama. Hindi na kayo basta mahal. Sabi ng John 3:16, for God so loved. Meron pong S&O doon. So. Pwede naman sabihin ng Biblia, for God loved the world. Pero hindi po siya pumayag doon. Hindi pumayag ng banal na spirito. Nilagay po yung so. Ano ibig sabihin ng so? Yung intensity na pagmamahal ng Diyos. So. Ibig sabihin, sobra. Sobra kang mahal ng Panginoon. For God so loved you. So pwede natin banggitin sa ating mga sarili, for God so loved me that He gave His only begotten Son. Nag-iisa po yung anak ng Diyos pero ibinigay niya sa atin. Why? Because He is so in love with you. Sarap, ano? God is so in love with you. Grabe. So, if anyone loves the world, it is because they have no idea, they have no revelation about the love of God. So, sino po? Actually, the love of the Father. Yun ang ina-emphasize ng verse dito. So, sino po ang magsasabi sa mga tao ng pagmamahal ng Ama? Tayo mga mananampalataya. Para sila man din po ay hindi, mga tao pong ito ay hindi po ma-in love sa mundo. Now, let me give you some of the verses para, isa muna, paunti-unti po tayo. Para makita niyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. So ano po yung, saan niya dinemonstrate ng kanyang pagmamahal sa atin? Doon sa krus. Naalala niyo yung song kanina? How high, how deep, how wide. Ano pa yung isa? How long. Ito yung ginawa kong song sa krus eh. Ano nga ba sa Tagalog ginawa ko doon? Walang kasing lalim at lapad at taas. Sa lawak ay wagas ang pag-ibig mo sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay nagpapakita at nagsasalarawan, walang kasing lalim at lapad at taas. It speaks of the cross of Christ. So para makita mo, gano'n nga ba ako kamahal ng Diyos? Balikan mo yung krus. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak, alang-alang sa iyo. Doon pa lang, pwede ko na tapusin ang ating sermon. Mahal na mahal kayo ng Diyos. And that's because of the cross. Ang dami po nating benefits dito. Samantala, ang gusto po ng Panginoon sa atin, ay makita natin yung kanyang mga tinapos na gawa sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Huwag kayong tumitingin sa sarili ninyo. Kasi kanina, nung ako pinag-aayos, nung habang tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin, parang nadidisappoint ako. Pag pala tumitingin ka sa sarili mo, nakaka-disappoint, ano? Tumingin daw tayo sa Panginoon. Lalo na sa mga panahon, kayo po ay may mga kabigatan. Look up to Jesus and His finished work on the cross. Amen. At makikita niyo po na talaga namang mananagana po kayo sa kanyang kabutihan. At sabi pa ng Romans chapter 2 verse 4, or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that God's goodness leads us to repentance. Amen. So the more po na uunawaan natin, wow, napakabuti pala ng Diyos. And His goodness leads us to repentance. And the word repentance in Greek, it's metanoia. Meta, change of noia, mind. So, unti-unti pong nagkakaroon po ng pagbabago sa ating mga isipan. Dati nakikita mo parang napakadilim ng mundo. Pero dahil nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, you attend church, at nakikinig po kayo ng salita ng Ebanghelyo, nagkakaroon tayo ng pagbabago ng isipan, metanoia, and that is repentance. Amen. So, gaya po na sinabi ko kanina, malaking bagay po na tayo po nagkakaroon ng orientasyon. I believe, first and foremost, ito po ay nakukuha natin sa ating mga magulang. Kaya napakalaki po ng responsibility natin mga magulang, especially church, ang mga ama ng tahanan. Ako po ay ama ng tahanan. Sabi ko nung ako po ay nag-asawa, sabi ko, ano lang ako, husband lang ako, hubby. Pero nung sinabi ni Joe na siya daw ay buntis, sabi ko talaga parang, nagkaroon ako ng ibang galak. Sabi ko, magiging tatay na ako. At nung lumabas po yung aming first baby, si Kuya Aves, sabi ko, tatay na nga talaga ako. At naalala ko nung binabasa kong Biblia, napakalaki ng responsibility ng isang ama. Naniniwala po kayo, malaki pong responsibility natin. So tayo po, inatasan tayo ng Biblia na magbigay tayo ng magandang orientasyon sa ating pamilya, sa ating asawa, and of course, sa ating mga anak. Sabi po ng Ephesians chapter 5, verse 25, husbands. Sino dito po yung mga husbands? Diba? Love your wives.
Hindi po ibig sabihin dito yung husband, love your wives. Dapat isa lang po yung asawa, ha? Kaya sabi ito, husbands ibig sabihin kinakausap maraming husbands. Hindi po kayo magmamahal isang husband na maraming wives, ha? Husbands, love your wives. Just as Christ also loved the church and gave Himself for her. So may peg ang mga lalaki. How to love your wife. Just as Christ also loved the church. Now, ang responsibility po natin mga asawang lalaki, kahit matagal na kayong kinasal, nililigawan mo pa rin ay yung may bahay. Sabi nga po ng kasabihan makikita mo raw yung couple, malalaman mo kung matagal na mag-asawa. Pag sumasakay ng jeep, nauna na yung lalaki. Pero nung nililigawan talaga naman, wag pong ganon. Sa SGC, hindi ganon, church ha. Ako po by the grace of God, talagang pinakatatangi-tangi ko yung misis ko. And by the grace of God, pagmamalaki ko na po ito hindi ko pinaglalabayan. Kasi naniniwala ko, this is just my opinion. Ang paglalaba ay para sa lalaki. Mahirap maglaba Lalo na nung nag-start po kami, wala pa naman automatic washing machine nung araw Talagang nagsimula kami sa ganun. Gandang-ganda pa ako sa mga daliri niya. Mamaya tingnan niyo kung ganda ng daliri niya. Sabi ko, hindi ka dapat maglaba. Ako na lang. Pero naisip ko parang, nagsisi din ako. Sabi ko, gitarista ako, pero maglalaba ako. Wala, napangako ko na Pero by the grace of God, sa bahay po namin, na naglalaba kami dalawa ni Aves, nawili naman si Arian. Pero I believe it's just my opinion. Kasi panliligaw pa rin sa may bahay ko yun Amen, church? At kami po ngayon ay ilang years na, yun lang, nakakalimutan ko lang kung ilang taon na kami kasal. Ilang taon na tayong kasal? Ha? Pa 28 na. Sa isip ko nga 29 28 lang pala Kasi di ba, pag nakikita po ng ibang tao na gumaganda ang misis mo, kanino po yung balik ng ng papuri? Sa mga lalaki. Pero pag nagmumukhang losya ang asawa mo, something is wrong with you. So, yun po, ako po, malaking bagay po ito. Dahil may epekto po ito sa inyong mga asawang babae. Itangay natin sila. Kung paano mo siya niligawan nung araw, lalo po, sabi nga ng awitin lalong sumisidhi ang inyong pagmamahalan. Hindi yung pag tumatagal ang panahon, wala na, parang taga-timpla na lang po siya ng kape, taga-luto na lang. Hindi po, itangay natin. Mahalin natin ating mga asawa. Amen, church? Babae sumagot Babae nag-amen. Hindi mga lalaki, Sige, Diyos na po ang bahala sa inyo. Amen. So, meron tayong responsibility bilang mga asawang lalaki na alagaan natin ating may bahay. At tayo rin po ang magtuturo sa kanila, magbibigay ng admonition about the love of God. And I believe that is our responsibility. At gayon din po sa ating mga anak, Ephesians 6 verse 4, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. So, paano po natin gagawin po ito? Magsimula po sa atin ang tamang pananampalataya. Magsalbi po tayong tamang modelo para hindi tayo nahihirapan dalhin sila sa church. Kasi pag ang mga anak po natin matatalino mga bata, pag hindi po natin ginampanan yung ating pagiging tatay, hindi sila maniniwala sa Diyos na ating sinasamba. Now, makaka-apekto po ito sa kanilang perception about God. Amen, church? Kasi tayo yung visible na nakikita ng mga anak natin bilang ama sa langit. Pag nakikita po nila mabagsik ang tatay nila, ganoon din po nila titignan ng Diyos sa langit. Now, pag sinama mo sila sa church, hindi sila maniniwala sa inyo. So tayo po dapat ang magsilbing ehemplo para hindi po tayo nahihirapan dalhin sa church ating mga anak. At pag hindi naman po sila sumasama, huwag niyo po silang ipoprovoke to anger or wrath. Huwag mo sasabihin, uhusgahan ka ng Diyos. Mapupunta ka sa impyerno. Huwag ganun. Mas maganda pa rin po nagsasalita sa kanila yung ating mga buhay. Amen? And sabi ng talata, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Ano yung admonition? Nagbibigay po tayo ng mahusay na patutuon ng ating mga buhay. Para magkaroon sila ng magandang perception about God. Amen, church? Parang tumatamlay ang mga Well, I believe, mga kapatid, really, this is important for us, especially to the fathers in the house.
Kasi isama natin ating mga anak sa church. This is really important. Kasi po, yung ating legacy ang iniwan, magtutuloy-tuloy po ito sa kanila. At napakaganda po alalahanin po ito na sila po ay nasa tamang lugar. Balikan po natin yung pinag-usapan natin last Sunday. Naalala niyo po si Elimelech? Sino si Elimelech? Asawa ni Naomi. Ano yung pangalan ni Elimelech? Kung naalala niyo, review. Anong ibig sabihin ng Elimelech? God is king. Pero ito pong mama na ito, hindi niya tinayuan yung kanyang pagiging ama. Nung nabalitaan niya magkaroon po ng tagutom sa Bethlehem, siya pong unang natakot. Hindi po nakita sa kanyang buhay yung ibig sabihin ng kanyang pangalan that God is king. Bagko siya po ay natakot. At ang masamang dulot po ng kanyang takot, nagdesisyon sila mula Bethlehem, kasi mga Hudyo po sila, dinala niya yung kanyang buong pamilya, kasama yung kanyang asawa. Sino po si kanyang asawa? Si Naomi. Ano ibig sabihin ng pangalan niya? Pleasing. And then kasama niya po, yung kanyang dalawang anak, doon na rin po, si Chilion. Ano ibig sabihin ng Chilion? Review. Death, dying. Kaya nga Chilion eh. Nag-chill na siya eh. Dedo na. Yun ibig sabihin ng pangalan niya. And si Malon. Malon means sickness. So pumunta sila doon sa lugar na isinumpa ng Diyos, Moab. Sa dinami-dami ng lugar, dinala pa niya sa Moab. Nandito na sila sa langit, sa Israel, sa Bethlehem. Pero dahil sa takot, takot. Hindi po siya nag-iwan ng magandang legasiya sa kanyang pamilya, specifically sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Tingnan natin ang resulta ng maling desisyon ni Elimelech. Ruth chapter 1, verses 1 to 3. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab. He and his wife and his 2 sons. The name of the man was Elimelech. It means God is king. Yan po ibig sabihin ng Elimelech. The name of his wife was Naomi, and the names of his 2 sons were Malon and Chilion. And they went to the country of Moab and remained there. Verse 3. Then Elimelech, Naomi's husband, died. Sakit na pangyayari. So agad-agad nabiyuda po si Naomi. And then, verse 5, then both Malon and Chilion also died. So hindi lamang po nabiyuda itong si Naomi. Nabiyuda rin po yung mga asawa ni Malon and Chilion. Si Malon, ang asawa niya si Ruth. Si Chilion, ang asawa niya si Orpah. So dahil po sa maling desisyon. Bakit? Hindi niya tinayuan yung kanyang napakagandang pangalan. Ito rin po nangyari sa Garden of Eden. Si Adam, God gave the first spoken commandment to Adam. Sabi niya kay Adam, of all the trees in the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So natanggap po niya itong first spoken commandment. Ang problema, hindi niya itinuro kay Eve. So nakita niyo po, ang napakalaking responsibility na inaatang sa balikat ni Adam. Pero nung kausap po ni Eve, itong si serpent, hindi kumudbo itong si Adam. And he was Adam. Kita nyo, pag hindi nagsasalita ang lalaki, napahamak sila. And they committed highest treason. At sila po'y pinalaya sa Garden of Eden. So napakalaki po ng responsibility natin mga kalalakihan para po sa ating pamilya. Amen, church? At dahil dito, balikan natin yung pamilya ni Elimelech. So namatay na si Elimelech. Namatay din po ng mga anak itong si Naomi. Kaya siya naging mapait sa Diyos. So kapag mali po yung ating binibigay na orientation sa ating family, nagbibigay po ito ng bitterness sa family din. Paano po natin nasabi? In Ruth chapter 1 verse 20, nung bumalik na po si Ruth sa kanyang bayan kasama nung bumalik na po si Naomi, I should say, sa Bethlehem kasama si Ruth, nakita siya ng kanyang mga kababata. And then sabi ng verse 20, but she said to them, nung nakita siya, oy, bumalik na si Naomi. Sabi ni Naomi to them, do not call me Naomi. Call me Mara. Why? For the Almighty has dealt very bitterly with me. So, epekto sa kanyang asawa, naging mapait din po siya. So, see, church, fathers, malaki po responsibility natin. Pero kung hindi dinala ni Elimelech, si Naomi and his family doon sa Moab, hindi po nangyari ito. Pero despite what happened, meron pa rin pong ginawang mabuti ang Diyos sa kanila.
Kaya tama yung sinasabi ng Romans 8:28. Anong sabi ng Romans 8:28? For God so loved the world that He gave. Anong sabi ng Romans 8:28? And we all know that all things work together for good. Bagaman, no, sayang, sana hindi na lang niya dinala doon sa Moab. And they stayed there for 10 years. It's a picture of the law. Law, ibig sabihin, umasa sila, hindi sa Diyos ng Israel, umasa sila sa kanilang mga sarili. At sila po'y napahamak. Ba't sila napahamak? Because of, I believe it's Elimelech. Wrong decision. So tayo mga ama, pag meron tayong gagawin ng big time na mga deals, first and foremost, you pray. Kasi maapektuhan po yung buong pamilya. So once again, sabi ko kanina, your perception about God determines the quality of life you are living. How you behave, how you relate to God and the people around you. So basically, it affects everything else. Nakita niyo po? So, tayo po ibinigyan ng responsibility. Tayuan po natin yan. Amen? Tumatahimik sa aming church. So, naging mapait si Naomi. Sabi niya, don't call me Naomi. From pleasing, ganda nung name niya. From pleasing, sabi niya, call me Mara. Dahil naging mapait sa amin ng Diyos. Alam niyo, kapag ganyan po ang buhay nila, I believe si Mara, baka mukha niya laging Mara Clara, no? Doon sa Mara Clara, sino bang bida ron? Si Mara? Dapat si Clara. Mali. So, ganoon din po ang nangyari sa panahon po nila Moises. May mali pong kaisipan ng mga Israelita, bagaman sila po ay niligtas ng Diyos. Through Moses, mula sa Ehipto sila po ay dinadala ng Diyos sa Canaan, the promised land. Pero hindi po sila makarating kaagad doon. You know what's the original plan? For only 40 days, makakarating po sila doon. 40 days, 1 buwan at 10 araw lang, ganun kabilis. Pero it took them 40 years. Bakit? Because meron silang wrong believing about God. So kapag mali pong perception niya about God, it affects everything else. Maling decision mo eh. Mali ang pananaw mo sa Diyos, hindi na siya makakilos para ipakita sa iyo ang kanyang pagmamahal. Now, let me give you to Deuteronomy chapter 1, verse 27. And you complained in your tents and said, because the Lord hates us. Now, church, let me ask you, galit ba ang Diyos po sa inyo? Pero would you believe, until this time, maraming mananampalataya still believe na galit sa kanila ang Diyos. At nagagalit sa kanila ang Diyos. Meron nga ako nabasang isang post na, if I remember it right, meron daw isang kwento to parang nasa tricycle o nasa bisikleta nakasakay yung lalaki. Nagkukwento daw yung driver na, alam mo, para siyang anghel Alam mo, gugunawin na daw ng Diyos itong mundong ito Pero, nakiusap lang yung mga anghel sa Diyos na wag gunawin. Dahil sobrang galit na raw ang Diyos. Hindi pwede mangyari yun. Hindi pwede magalit sa atin ang Diyos. You know why? Dahil lahat po ng galit ng Diyos, ibinuntun niya sa katawan ng ating Panginoong Jesus. And Jesus on the cross became our atoning sacrifice. Nung sinabi niyang it is finished, naganap na, ibig sabihin, nasaid na po lahat ng galit ng Diyos. Kaya wala na pong pwedeng ibuhos na galit ang Diyos sa kanyang mga minamahal na anak. Kung sinabi ni Jesus, it is almost finished, yun, matakot tayo. Pero sabi niya, it is finished. Kaya po may dahilan tayong ngumiti. Kasi wala na pong anumang hatol ang laan sa atin. Remember Romans 8 verse 1? There is therefore now no condemnation. No condemnation in Amplified Version. No guilty verdict. No punishment. Para kanina, for those who are in Christ Jesus. And since you are now in Christ Jesus, there is therefore now no condemnation. Pero marami pa rin po mga Christians sa ngayon, they still believe, nako, nagagalit pa rin ng Diyos. Lalo pag may dumarating na bagyo sa Pilipinas o kaya mga dilubyo, anong ginagawa ng bansang Pilipinas? Ang kanilang, parang hindi ako Pilipino, no? Di ba itong ating bansa, nagkakaroon ng mga revival dito sa Pilipinas. And then they will use yung mga kapatid natin sa ibang mga sekta. They would use 2 Chronicles 7:14. If my people which are called by my name. Itong ginagamit nilang talata. Dahil nagagalit daw ang Diyos.
At kapag tayo nag-repent, tayo papatawarin at papagalingin sa ating mga sakit at karamdaman. Di po ba? Now, masisira po ang inyong theology. Kasi naniniwala pa rin po maraming Kristiyano sa ngayon na nagagalit ang Diyos, but hindi po galit sa atin ang Diyos. Pero going back dito sa mga kababayan ni Moses, and you complained in your repentance and said, because the Lord hates us, He has brought us out of the land of Egypt to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us. Mindset nila, mali. Kaya sila niligtas from Egypt, kaya sila inalis ng Diyos sa Egypt para sila po'y iligtas at dalhin sa isang napakagandang lugar, which is Canaan. Alam niyo po ang tawag ng Diyos sa Canaan? Ang tawag ng Bible? A land that is flowing with milk and honey. Hindi po sinabing a land with milk and honey. Nandun po yung word na flowing. Pag sinabing flowing, it speaks of abundance. Pupunta ka sa lugar na umaagos ang gatas. Ay, naku, paborito ko gatas. At saka honey. So it speaks of abundance. Pero ang mindset nila, hindi. Inalis kami ng Diyos sa Ehipto para wasakin niya. Kaya ang mindset nila, bagaman naglalakad sila, siguro nagdadabog yan, no? Balik mo na lang kami sa Egypt. Mas maganda buhay namin nun. Maraming taong ganun eh. Hindi nila alam ang katotohanan. Kaya po going back to 1 John 2:15, maraming tao pong nai-love sa mundo. It's because the love of the Father is not in them. Kaya po assignment natin, SGC Pips, we will tell the world about the love of our Abba to the world. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Wow! So nasa umpisa pa lang po tayo. Hanggang 3:00 po tayo dito. Dito na po kay babautismo. Bumili kami palanggana eh. Para dito na natin gagawin. Now, word study. Gusto nilang bumalik lagi sa Egypt. Now, what is Egypt? It's a picture of the world. Gaya po last Sunday, pinag-usapan natin yung Moab. Nandun na sila sa Bethlehem, sa piling ng Diyos, pero pumunta pa sila sa Moab. Moab, ito po yung lugar na kung saan ay isinumpa ng Diyos. Last Sunday, Moab, it's a type of the world. Gayon din po sa araw na ito, pag-usapan natin, what is Egypt all about? It's a type of the world. At ang ganda pa ng pangalan nito, may kinalaman talaga sa mundo. Alam mo ba ibig sabihin ng Egypt? In Hebrew, Mitzrayim. Say this with me, Mitzrayim. Alam mo ba ibig sabihin ng Mitzrayim? Tribulation. Gusto niyo ba bang pumunta sa lugar na nandun ang tribulation? Misery. Restraint. Distress. Double stress. Double pressure. Ito po ang mundo. Nilalagay sila ng Panginoon sa promised land, pero ang tigas ng ulo nila. Bakit? Gusto nila bumalik sa Egypt because they have a wrong believing about God. Sabi nila, dinadala tayo ng Diyos dito para wasakin lang. Pero hindi. Dinala sila ng Diyos doon dahil napakaganda po ng promised land. So ito po yung maling paniniwala ng maraming mga tao sa ngayon. Now, let me tell you, ang mga pangunahing produkto po ng Ehipto, ang mga prutos at gulay ay galing sa lupa. Melon, garlic at saka onion. So ito po yung mga yamang lupa nila na pagkukunin mo, yuyuko ka pa. Mahirap na, no? Yung muyuko ka pa. And then, sa Ehipto po, yung po mga prutas at mga gulay nila, para ito po ay diligan, umaasa lamang po sila sa tubig mula sa Nile River. At para po dumaloy ang tubig sa Nile River, kailangan po nilang magpapadyak. It's a picture of effort. So pagod talaga sa Egypt. Kaya po nila kinuha nga yung mga Hudyo para sila ang magtrabaho para sa kanila. So, kaya isinasalarawan po ng Ehipto ang mundo. Sa mundong hirap eh. Di ba sa mundo, anong sabi ng mundo sa atin? Kayod-kayod. Naalala ko yung kanta ng Apo Hiking Society, Kayod-kayod. Ang pagtatrabaho dito parang kayod marino. Di ba yung kayod marino talaga naman, hard work po talaga yon, hard labor. So hindi po maganda. Hirap talaga sa mundo. Samantala, ibahin po natin ang Canaan or Israel, the promised land. Ito po ay inilaan na sa kanila ng Diyos. Ibig sabihin, doon sila maninirahan. Once again, it's a picture of abundance because ang picture po ng Canaan, according to the Bible, it's the land that flows with milk and honey.
So dito po, ang mga pangunahing produkto po dito ay grapes, figs, and olives. Ito po yung mga prutas na pipitasin mo, hindi ka nangayuyuko. Kahit nakatayo ka lang. Amen. So ibig sabihin, it's a picture of rest. Walang hirap. Kung titingnan natin, yung mundo, puro pakikipagsapalaran. Di ba sa mundong ito? Matira matibay. Kasi ang hirap sa mundong ito eh. Lalo na yung mga artista, di ba? Yung mga artista, kailangan meron silang maintaining power. Pag ikaw ay artista, sikat ka 1 taon lang, tapos the next, hindi ka na sikat, hirap nun. Dapat mine-maintain mo yung kasikatan mo. So dito po, labanan, pahusayan. Pero sa mundo natin, which is the promised land na nilaan sa atin ng Diyos, hindi mo na kailangan makipagsapalaran. Even po yung pagkain mo, hindi mo na kailangan yumuko. Kahit nakatayo ka, pwede mong pitasin. At ang pagdilig po nila sa Canaan, hindi po sila umaasa sa kung saang tubig. Ito po ay binibigay ng Diyos mula sa langit. Galing, ano? So nakita nyo walang effort, church? Now, nakikita nyo po ba kung gaano kayo kamahal ng Panginoon? Amen. True to think about. God's blessings are so easy. Amen? Salamat po sa mga nag-amen. Parang hindi pa convinced yung iba, no? While the world's riches are stressful and back-breaking. Nasa mundo naman tayo pare-parehas, di ba? Ang hirap sa mundo. Lalo ngayon, nagmamahalan ng bilihin at sabi pa ng iba, sabi sa balita, kung may sasakyan po kayo, magpagas na kayo. Sinabi sa akin ni Mrs. kanina yun eh. Sabi ko, hindi pwede. Bakit hindi? Diesel tayo eh. Masisira ang makina. Kasi tataas daw ang presyo ngayong linggo. Tataas talaga pero baka daw tumaas pa. So ang hirap talaga, no? But God's blessings are so easy. Bakit? Nakatayo ka, pinipitas mo. Sa Egypt, yuyuko ka pa. Pakanta ka ng magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Pero sa Panginoon, napakadali na kanyang pagpapala. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, balikan ko lang po yung message ko last Sunday. Tingnan po natin dito kung gaano tayo kamahal ng Diyos in the life of Ruth. Now, going back to the life of Ruth and Boaz. Review. Si Boaz po typifies our Lord Jesus Christ. Amen? Sino si Ruth? It typifies us. Amen? Now, in Ruth chapter 2, verses 15 and 16, tingnan niyo po ito. Nasabi ni Boaz sa kanya, dito ka lang sa aking field. Magtrabaho. Manguha. Verse 15, and when she dito si Ruth rose up to glean, yung gleaner po, tagapulot lang. Yung reaper, tagagapas pa, may gagawin pa. Boaz commanded his young men saying, let her glean even among the sheaves and do not reproach her. Also, let grain from the bundles fall purposely for her. Leave it that she may glean and do not rebuke her. Now, tingnan niyo po kung gaano siya kamahal ni Boaz. And Boaz here typifies our Lord Jesus Christ. Yung po mga manggagawa dito ni Boaz typifies the angels. Ngayon pag nagbabasa kayo ng Old Testament verses, you have to see Jesus doon. At you have to see, nasaan tayo dito para ma-appreciate mo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Going back to verse 15, and when she rose up to glean, Boaz commanded his young men. So may nag-utos. So ilagay natin ang Panginoong Jesus, sinutusan niya kanyang mga anghel. Let her glean even among the sheaves. Kahit po nakatali na yung mga uhay, sabi niya, pabayaan mo lang pumulot. And do not reproach her. Huwag niyo pagbabawalan, huwag niyo susumbatan. Huwag kayo dyan, ha? Sabi ni Boaz, huwag niyo pagbabawalan si Ruth. And then ito pa maganda. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Verse 16. Also, let grain from the bundles fall purposely. So ibig sabihin tayo po, inutusan ng ating Panginoon Jesus yung mga anghel, maghulog kayo, sadyain nyo ng pagpapala sa mga minamahal ko. Ganon kayo kamahal ng Diyos. Ang problema, pag mali po yung perception natin about God, hindi natin na-appreciate yung mga blessings natin each and every day. Kasi nakatingin tayo sa cellphone. Nakatingin tayo sa mga teleserye. Nakatingin tayo sa mga balita sa mundo. Pero hindi natin alam, sinasadya na po ng mga anghel dahil inutusan sila na ating Panginoon na bagsakan tayo ng mga pagpapala. Ang problema natin, hindi tayo natanggap. Ginagawa natin, sobra tayong aligaw with so many things in this life, nakanganga tayo. Dapat pag ngumanga kayo, itaas nyo na lang para malaglag sa inyo.
And then, sabi ni Boaz, leave it that she may glean and do not rebuke her. Now, alam niyo po, ang buhay natin mga mananampalataya, hindi tayo tinalagang mga reaper. Kasi may kailangan ka pang gawin eh. Glean lang. Pulot lang, mga kapatid. So pag pinulot mo, ibig sabihin, available na po ba yung provision? Yes. Now, pag hindi mo natanggap yung provision na yun, walang problema sa provider. Ang problema sa atin. Kaya nga po, your perception about God will determine the quality of life you are living. Eh, wala kang malay. Available na pala yung blessing. Hindi mo lang pinupulot. Kaya po, di ba sabi ko, ang ating pong goal, pag akyat sa langit, wala na nakatago doon ng mga karton, nakalagay, Laverne Ducot. Lord, ba't may karton na Laverne Ducot dyan? Hindi mo tinanggap eh. Dito pa lang po, tanggapin na natin. Amen. So, do you believe it, church? Available na po lahat. All you have to do, receive it. Kasi hindi po kayo reaper, gleaner tayo. Madali po ba ang buhay between gleaner and reaper? Ako mas gusto ko yung gleaner kaysa sa reaper. Sino nagtatrabaho sa atin? Mga anghel. Kusa po itong inutusan ng ating Panginoon. Why? Because He is so in love with you. So kapag, palakpakan po natin ang Panginoon. So kapag tama yung ating orientation, nai-enjoy po ba natin ang buhay? Naging mabigat ba ang buhay sa araw-araw? Hindi po. Now, anong pumipigil? Kung bakit may mga mananampalataya, kahirap ng buhay. It's because they have wrong perception about God. Kaya mainitin ang ulo nila. Hindi sila nakasmile. Hindi sila nakasmile. Lagi sila nakasimangot. Lagi nakakunyot yung ulo. Hindi nila nakikita yung blessings na available na. Pero kapag nakikita nyo po ito, at ngayon naintindihan natin, wow, grabe ang ating Panginoon. Inutusan pa niya ang kanyang mga anghel. Fall purposely for her. Bottom line, it's because He loves you so much. Amen. Amen. Now, ang buhay po ng isang mananampalataya ay hindi mahirap. I believe that, church. Proverbs 13:15. Good understanding gains favor. But the way of the unfaithful is hard. So kung kayo po yung mananampalataya, huwag niyo po sinasabing kahirap ng buhay. According to Proverbs 13:15. Now, let me give you itong truth to think about. The ways of the faithful, ibig sabihin, are easy. Bakit? Eh, sinasadya na nga ng Diyos na ilaglagay yung mga pagpapala eh. Mahirap po ba yun? Igiglean na lang natin. But hard for those unfaithful. So church, from now on, I-promise po ito sa inyong mga sarili. Pag tinanong kayo ng mga kumpare ninyo, mga mare ninyo, kumusta? Huwag yung sinasagot na, ito, nakakaraos. Hindi kayo nakakaraos. Kayo po'y lubusang pinaboran ng Diyos at pinagpala. So pag tinanong kayo, ano sasabihin nyo? Ito, super blessed. Milyonaryo. Bilyonaryo. Hindi lamang po ibig sabihin natin pera ha, sa lahat na aspeto ng buhay. Milyonaryo ka. Nananagana ka. Amen. Because I believe in my heart, the ways of the faithful are easy. Sino po yung faithful dito? Tayo, church. As Jesus is faithful, so are we in this world. Marami mga mananampalataya, they find it hard, and they find it hard to believe na sila yung faithful. Sabi po ng 1 John 4:17, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Bakit tayo merong confidence or boldness in the day of judgment? Because sabi po ng talata sa pagpapatuloy, as Jesus is today in heaven, so are we in this world. So as Jesus is faithful in heaven, so are we in this world. So bilang mga anak ng Diyos, tayo po yung faithful. Kaya sabi po nitong gustong iwan sa inyo, the ways of the faithful are easy. Do you believe it, church? Say amen. But hard for those unfaithful. Eh, hindi tayo unfaithful eh. So madali ang buhay. So pag tinanong po kayo once again kumusta? Ito, super blessed. Amen. Kaya ang dami nating dahilan para mag-smile eh. Amen. Amen, church. Now, gusto ba ng Diyos na tayo po bilang mga gleaner ay talaga naman pong inuubos natin ang ating lakas sa pagtatrabaho? Kailangan bang maging hardworking kayo, mga kapatid? Sino po dito mga hardworking na mga tao? Parang napapaisip na sila, no? Now, pwede nyo sabihin, pastor, marami akong kahirapan sa buhay.
Nakakalungkot naman. Now, ito pong panukala ko. Kung kayo po'y nahihirapan sa buhay, at matagal na kayo nahihirapan sa buhay, huwag kayong titigil dyan. Huwag kayong manatili dyan. Gusto niyo ba yung lagi kayo napapagod? Why not ipanalangin natin sa Diyos lahat ng ating kabigatan? Alam niyo po, itong sinasabi ko sa mga anak ko. Ang mga anak ko po, by the grace of God, ay naghahanap buhay na. Si Arya nag-aaral at the same time nagtatrabaho. Sinasabihan ko sila, pag kayo napapagod, huwag kayong magreklamo. Kaya ako, hindi sabihin niyo sa Panginoon, Lord, make everything for me favorable. Sabi na sa akin, lalo si Abis, di pwede ba yun? Pwede yun. Pag-pray mo. Eh bakit ka mananatili sa hirap? Hindi nga yan nakalooban ng Diyos sa'yo eh. Sabi ko, pag-pray mo. Now, kung kayo naman po, mga amiga, mga amigo yung nahihirapan sa buhay, imbes na mag-run po tayo sa social media o sa yung mga kumpare, o maging dahilan pa ito para maging mapait po tayo, sabihin mo sa Panginoon. Tell everything to Jesus. Now, sabi po ng Philippians 4:6-7, be anxious for nothing. Nakakatuwa itong verse na ito, no? Yung palang ating pinag-aalala sa mata ng Diyos, it's nothing. Pero sa atin, it's so something. Pero sa Diyos, yung ating pong nagbibigay ng kalungkutan, sa mata ng Diyos, anak, nothing lang yan. So be anxious for nothing. Pero nagbigay siya dito ng kanyang panukala. But in everything, by prayer and supplication, this is the big difference, church, with thanksgiving. Whenever you pray, sabihin nyo lahat sa Panginoon. Yung kabigatan mo, Panginoon, nahihirapan ako. Yung taong ito talaga namang kabigatan ko ito. Tell everything to the Lord. Now, with thanksgiving, let your requests, plural. Naalala ko nung araw, pag nagpipray ka raw, ito yung turo sa amin sa church nung araw, pag nagpipray ka, wag sabay-sabay. Naguguluhan sa iyo ang Diyos. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, nililito mo ang Diyos. Ang dami-dami nagpipray sa Lord, oh. Dumadagdag ka pa sa problema niya. Hindi sabi ng verse, let your requests be made known to God. So pwede bang sabihin natin sa Panginoon, 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 sabihin mo, para mawalan kapaitan mo sa buhay. At ang sagay, pag dumating po yung tugon sa iyong panalangin, nagiging sanhi pa po ito para lumakas sa inyong pananampalataya. Amen. So kung nahihirapan kayo, you pray. Daddy, kailangan ko mag-work hard eh. Sabi ko kay Aves, anak, hindi yan nakalooban ng Panginoon. Kasi pag ikaw ay feeling mo hardworking ka, pansinin mo, pag napagod yan, mainit ang ulo. Di ba? Pangkaraniwan sa mga lalaki, sa mga tatay, pag umuwi tayo nung araw, di ba, sa bahay, galing trabaho, tahimik. Sabi ng asawa mo, ako mo, sa kumain ka na. Hindi, yan. Galit. Kasi meron dinadala eh. Kasi ang mindset natin, feeling natin lalo mga lalaki, dala-dala natin ang problema ng pamilya. Tayo ang mga provider. Hindi ko maintindihan ba't gano'n ang boses ko. Provider natin si Lord. Amen. Nung naunawaan ko, sabi ko, Lord, oo nga, no? Bakit ko pinapasa ng isang bagay? Hindi naman pala ako. Si Lord dapat ang pag-asa ko. Tinuruan tayo sa Pilipinas, dapat maging responsable ka. Pasanin mo ang lapat na para sa'yo. Hindi ko po sinasabing magtamad-tamaran tayo. Hindi po, ha. Nagtatrabaho kayo, gawin niyo yung mga trabaho, pero dapat walang worry. Walang toiling. Amen. Kasi gusto ng Panginoon, happy ka. Nakuha ni Senator Enrile. Kay Lord din yun, sa Garden of Eden. In-adapt niya, dinala niya sa panahon natin. Gusto ko happy ka. So gusto ng Panginoon happy ka. Do you believe it, church? Bilang ating ama, ako po sa mga anak ko, gusto ko happy mga anak ko eh. Ayoko yung malungkot sila. Ayoko yung kumakain kami na malungkot sila eh. Gusto ko pag kumakain kami, magulo. Masaya. Ganun po sa bahay eh. Kaya hindi mo halata kung konti lang kinakain namin eh. Masaya kami. Amen. Now, ito epekto. Pag binigay natin sa Panginoon lahat ng ating kabigatan, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Now, alamin natin ang katotohanan. Gusto ba ng Diyos na hardworking tayo, napapagod tayo? Well, the truth is, ayaw niya. Tunog, heroic lang yung hardworking. Pero hindi po yun ang gusto ng Panginoon. O work hard. Gusto ng Panginoon, let us work smart. Magkaiba yun eh.
Yung hardworking, parang ang dating talaga napaka-responsable. Iba na yung amoy niya, pero nagtatrabaho pa para sa pamilya ko. Yung talagang hindi na naliligo, hindi na umuwi ng bahay. Talagang meron na siyang anointing. Iba na yun. Iba na yung kanyang amoy. Now, Proverbs 10 verse 4 tells us, poor is he who works with a negligent and idle hand. So yung mga naghihirap pala, dahil pabaya lang. But the hand of the diligent makes him rich. So para hindi tayo mahirapan sa buhay at hindi maghirap, ang panukala ng Diyos, hindi mag-work hard, but to be diligent. In other words, let us work smart. Di ba? Pinapadali ng Diyos ang buhay. Now, define natin na ano yung diligent. Characterized by steady, earnest, and energetic effort. Now, nakakatuwa po ito sa biyaya ng Panginoon. Let me give you an example. Kami po, nagsimula ang Solution with Laverne Duhot taong 2018. Nagpatuloy po ito. Up to this time, nagkakaroon pa rin po tayo ng Bible study every Tuesday. Pero before po nung nagsimula kami ilang taon, 3 times a week. Lalo na nung pandemya. Pero nung hindi na pandemya, once a week na lang po kami. Now, this is diligence. Nagpatuloy kami, hindi lang kami, nung panahon yun, atat. Pero nakita namin, sabi ko kasi, Lord, naniniwala ko, kapag sinimulan po namin ng gawain ito, ikaw magpapatuloy. Hindi ako. And by the grace of God, kung 2018 ito, Kuya Eman, 2006, ilang taon na? Ilang taon ng solution? 8 years. Grabe, ano? So, ang gusto ng Panginoon sa atin, make consistency. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Why? Dahil hindi po kami umasa sa aming sarili. Ang gusto lang namin magpahayag ng salita ng Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kayo nagpasimula, kayo mamamahala, so kayo na bahala. Kikilos na ako sa pagkilos ng Banal na Espiritu. And by the grace of God, come October, 2nd week, magwawalong taon na pala ang Solution with Laverne Duhot. Wow! Hindi natin kagaya yung isang sobrang atat lang na gusto magpalaki ng katawan. Pagdating sa gym, excited eh. Hard worker po ito Pumunta sa gym, nagbuhat ng mabibigat. Walang programa. Nagbuhat ng mabibigat. Mabigat ka agad kasi gusto lumaki katawan eh. After 2 weeks, wala na. Pero hibayin mo yung smart worker. Pagdating sa gym, dumbbell muna. Hanggang sa nagpo-progress pa yung kanyang mga binubuhat. Hindi niya namamalayan, nakaka2 linggo na siya, 2 buwan, 1 taon, 2 taon, and so on and so forth. Now, ang kailangan po natin, consistency. Yun po ibig sabihin ng work smart, diligent. Now, tingnan natin diligence, ang definition. Careful and persistent work or effort. Wow. So gusto ng Panginoon, ito lang. Let us just enjoy life as we work. Yung ating mga trabaho, hindi yung tipong tayo po'y wala ng panahon sa ating mga asawa, wala ng panahon sa ating mga anak. Pag tinanong ka, bakit daddy, hindi ka na namin nakita sa bahay? Natural, ginagawa ko ito para sa inyong mga kinabukasan. Nag-gaslight ka pa. Binalik pa sa iyo yung sisi. Sana hindi ka na lang nagtanong. See, church? Kasi nga po, may wrong perception siya about God eh. Ang thinking niya, ako provider bilang ama eh. Tapos, dahil siya provider, meron siyang dahilan para hindi na magsimba. So nakita yun, apektuhan lahat. At kapag isnong si tatay hindi na nagsisimba, ano laging bukang bibig namin mga ama? Bawa niyaya ni mami, ang asawa niya. Simba tayo, sasabihin niya. 6 na araw na ako nagtatrabaho eh. Papahinga muna ako ngayong linggo. I'm so sure na intindihan ako ng Diyos. Di ba? Laging ganon. Pero sa totoo lang, sino pong lugi? Tatay. Because meron siyang wrong perception about God. Amen. Genesis chapter 3 verse 19. Now, ito po magbibigay sa inyo ng napakagandang kapahayagan ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Dito pa lang na in love na ako. So, ibig sabihin sa atin pong pagtatrabaho, gusto niya mag-work smart lang tayo, hindi po work hard. Gusto niya maging diligent lang po tayo. May sistema, may panuntunan, at alam natin kung ano yung mga ipaprioritize natin. Now, going back in the first book of the Bible, in Genesis chapter 3, verse 19a, may in love po kayo dito sa ginawa ng Diyos sa atin. Sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. In the sweat of your face, you shall eat bread.
sabi ng Diyos kay Eva at kay Adan when they committed treason. Hindi nila, sumuway sila sa spoken commandment ng Diyos sa kanila. Kumain sila mula sa bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal. So dito, in the sweat of your face, you shall eat bread. So in other words, para sila po ay kumain, pagpapawisan po nila yon. At ito pong nakasulat sa Biblia, until this time, inangkin po ito ng sangkatauhan. Para mabuhay tayo sa mundong ito, remember, Mitzraim, ano yung Mitzraim? Double stress, natural lang ma-stress. Now let me ask you, church, normal po bang na-stress? Na-stress tayo, pero gusto ba ng Diyos mananatili po sa inyong stress kayo? Walang kumikibo eh. Ibig sabihin, hindi nyo na kaya magsalita dahil sobrang stress na kayo. Diba? Church, this is good news. Ganyan kayo kamahal ng Diyos, ayaw yung stress kayo. Kasi pag stress po kayo, maapektuhan lahat. Hindi ka na makausap na maayos. Masungit ka na sa misis mo. Masungit ka na sa mister mo. Masungit ka na sa iyong mga anak. At kung si pastor naman stress, masungit po sa mga miyembro. Kita nyo, church? Now, kasi po ayaw niya tayong stress. Sa mga nanonood po sa atin online, if you believe na ayaw ng Diyos sa stress ka, please pakilagay po, Amen. Gusto niya, tayo po ay open blessing to everyone. Amen. Now, going back to Genesis 3:19a, in the sweat of your face you shall eat bread. This happened in the Garden of Eden. Now, lalo kayo may love sa Panginoon. Bilang patunay na ayaw po ng Diyos sa stress po tayo. Dahil sa kanila pong ginawa si Eva at si Adan, kung bakit kailangan lang pagpawisan ng kanilang pagkain, umasa sila, kumain sila from the tree of the knowledge of good and evil, which is a picture of the law. Gusto nilang umasa sa kanilang sarili. Ayaw nilang umasa sa Diyos. Sana kumain na lang sila doon sa the tree of the life, which is Jesus. So yun po ibig sabihin ng dalawang puno doon, ha? Yung isa si Jesus, the tree of life. Yung isa naman, law, the tree of the knowledge of good and evil. Kumain sila dito eh. So sabi ng Diyos sa kanila, from now on, pagpapawisan niyo inyong pagkain. This happened sa Garden of Eden. Napakabuti ng Diyos. Bilang patunay na ayaw niya nahihirapan kayo. Because in Luke chapter 22 verse 44, nung ang ating Panginoon po ay nasa Garden of Gethsemane, ang galing ng Diyos. May kasalanang nangyari sa Garden of Eden, may katubusan nangyari sa isang garden pa, Garden of Gethsemane. Ang galing ng Diyos, ano? Ang sarap basahin ng Bible, church. Dahil po nito yung mga teleserye available ngayon. Diyos lang po nakakaisip nito. So ang kasalanan, it happened sa Garden of Eden. Katubusan nangyari sa isang garden. But this time, Gethsemane. What happened? Sabi ng Luke chapter 22 verse 44. Dala na matinding hinagpis. Si Jesus po ito ang ating Panginoon. Siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Ano ibig sabihin nun? Wala pong insignificant detail sa Biblia. Wow! Ganito kakamahal ng Diyos. Dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, isinumpa po ang lupain. Kaya kailangan nilang pagtrabahuhan, pagpawisan yung kanilang kakainin. Ang katubusan na ginawa ng Panginoon, dugo po ang tumutubo sa atin. Yung kanyang pawis, di ba pawis? Ang issue sa Genesis, yun din mo ginamit ng Panginoon. Yung kanyang pawis, na para malalaking patak ng dugo, pumatak sa lupa. Ano ibig sabihin nun? Tinubos niya po ang lupa mula sa kanyang pagkakasumpa. Wow! Ano ibig sabihin nun, church? Truth to think about. When Jesus' blood mingled with sweat in the Garden of Gethsemane, falling down to the ground became like great drops of blood. He redeemed us from the curse of human sweat, toil, pag sinabing toil, or working extremely hard, worries and cares. Wow! Amen! So, masama ba magtrabaho? Hindi po. Pero ang gusto ng Panginoon, let's just work diligently or work smart. Hindi po work hard. Itong binibigay ng mga magulang din sa mga anak. Bago ka mag-work hard, study hard. Di ba? Sa church naman, sinasabi ni pastor, kung sa mga estudyante, work hard. Sa pastor naman, pray hard. Pag ang problema, cancer, you pray hard. Pag pinagpipray mo, tagyawat, pray soft. May ganun po ba, church? Alam niyo ba't effective ang prayer natin? Hindi dahil sa you pray hard o you pray soft. It's all because of the name of Jesus. So I believe there is no such thing as praying hard.
Kasi wala namang praying soft eh. Amen, church? So sinanay tayo ng mundo. You have to work hard, study hard, pray hard. Lahat hard. Pero gusto ng Panginoon, easy. Sabihin mo sa katabi mo, easy boy. Easy girl. Kasi pag hirap tayo, apektado lahat. Pero pag easy lang, di ba? Ini-enjoy mo. Ako po nagtrabaho ko sa FEBC for 10 years. Umabot pa nga 18 eh. Yung trabaho ko doon, ini-enjoy ko. Sabi ko nga, Lord, grabe blessed ako dahil nagtatrabaho ka, nag-i-enjoy ka, binabayaran ka pa. Ganyan din po yung ginagawa ng dalawa kong anak. Nag-i-enjoy sila as they do yung work nila. Nag-i-edit. Sabi ko, anak, grabe ha. Nasa bahay lang kayo, nag-i-edit, kumikita pa. At hindi lamang po yun, pagpapala din po sila sa aming mag-asawa, aming household. Amen. At kadalasan po, nakakatuwa itong mga batang ito. Ipagmamalaki ko na sa biyaya ng Panginoon. Mas madalas po sila nagyaya, sila na nagpapakain sa amin. Grabe. Di ba? Nakakatuwa, ano? Kagaya nung first time na sumweldo ni Arian, kwento ko lang ito. Excited si Arian. Pakainin kami. Ako'y pumipigil. Sabi niya, Daddy, kakain tayo sa Italianis. Sabi ko, anak, huwag masyadong mahal dyan. Huwag dyan. Okay na ako sa Wendy's. Hindi, Daddy, pambira. Paano mo matitikman kung di mo pupuntahan? Sabi ko, natikman ko na nga, kaya ayoko na bumalik eh. Hindi, natuloy po kami. Galante yung mga anak ko eh. Umorder, kain kami, sarap. Nakita na yung bayaran, sabi niya, kuya, tulong. Pero natutuwa ako, sila na po yung nagpapakain sa amin. Nakakatuwa, ano? Now, why? Nag-i-enjoy po sila. Of course, kay Arya, mas mahirap dahil nag-aaral din po siya. Pero sabi ko, anak, enjoy it. Ako nga po, sinasabi nila sa akin eh. Kahit nung nag-aaral pa si Aves, Daddy, parang tinatamad akong pumasok bukas. Anak, ayoko kita nahihirapan. Daddy, huwag kang pumasok. Ganun lang ako kadali kausap eh. Pero ang magandang epekto, Daddy, hindi naman, hindi ako pwede umabsent. Di ba? Hindi ko sila pinipigilan. Di sila rin ang hindi pumayag. Di ba? So basically, yung nangyari sa Garden of Gethsemane, ang galing. Katubusan mula sa kasalanan ni Eva at ni Adan, karoon po nakatuparan, na tayo po'y pinalaya sa sinumpang lupa sa pamagitan po ng pawis na naging malaking patak na dugo bumagsak sa lupa para tubusin tayo sa matinding hard labor or hard work. Wow! So, smart lang po tayo, worker lang tayo. Hindi tayo dapat nagpapakapagod kasi ayaw ng Panginoon na tayo po'y nahihirapan. Luke chapter 22:44. And being in agony, Jesus prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Amen, church. So Proverbs 13:15, poor is he who works with a negligent and idle hand. So kapag kayo po'y pabaya talaga, maghihirap po tayo. Pero, but the hand of the diligent makes him rich. Hindi po sinabi dito, but the hand of the hard worker makes him rich. No. You don't have to work hard. You just need to be diligent. Ganun lang kasimple. Anong diligence? Careful and persistent work or effort. Kung meron pong pinapatrabaho at binigyan na trabaho sa inyo ang Diyos, gawin po natin yan persistently. Consistently. Hindi yung kapapasok mo lang dito, resign. Bagong apply, resign. Yung mga, napapansin ko lang, marami po mga kabataan sa akin, ang iksi na kanilang work experience, nung panahon natin, taon eh. Ngayon, pag nakita mo rin sa HR nagtrabaho ka pa lang for 3 months dito Bakit ka nag-a-apply dito? 3 months? Nung panahon natin, 10 taon eh. Yun ang maigsi eh. Pero gusto ng Panginoon, persistent tayo. Consistent din. Amen and amen. Ayaw po ng Diyos ng pawis. And even in the Old Covenant, according to Ezekiel 44:17-18, and it shall be, whenever they enter the gates of the inner court, that they shall put on linen garments. Yung linen garments para tumatagos yung pawis eh. No wool shall come upon them while they minister within the gates of the inner court or within the house. They shall have linen turbans on their heads and linen trousers on their bodies. They shall not clothe themselves with anything that causes sweat.
So gusto ng Panginoon, even po yung mga manggagawa niya, hindi pinagpapawisan. Kasi pag kayo po yung laging pinagpapawisan, magkakaroon kayong anointing. Hindi rin po masarap yun katrabaho yung may mga ganon. Pero sabi sa akin ni Daddy, ni Abes, Daddy, hindi mo dapat kinakahiya yan. Yung anointing, pinagpawisan mo yan eh. Now, true to think about, being diligent is tied to having a balanced, well-managed time schedule, as it involves conscientiously organizing, prioritizing, and executing tasks to achieve goals efficiently. See, church, may sistema. It goes beyond just working hard. It means working smartly by managing time effectively to improve productivity and quality of life. So, ibig sabihin, ang work smart, tamang scheduling lang. Yung po mga taong nag-work hard, ano lang yan, maling excuse lang yan. Para magmukha lang siyang responsible. Pero pag wala kayong tamang time scheduling, mahihirapan po kayo. Parang ganito lang po yung sa bahay namin eh. May kanya-kanya po kaming trabaho. Appreciate ko rin po yung mga anak ko. Sabi ko sa kanila, kahit nagtatrabaho na kayo, kayo pa rin ang tutulong sa amin sa gawaing bahay. Nagtutulong sila sa paghuhugas ng pinggan eh. Kapag may trabaho yung isa, magkakaroon sila ng utangan eh. O Aryan, ikaw muna ngayon na kasi may gagawin ako eh. Sasabihin naman ng isa, Kuya, ako kahapon. 2 beses ka ngayon. Work smart. At yung isa sa kanila, minsan nakakalamang, uy, sa ano, naka-4 ako, pala 3 lang. Smart nga, ano? So it's a matter of time schedule, church. Hindi mo kailangang mag-work hard. Kaya yung tipong parang wala ka ng panahon sa iyong pamilya. Now, panawagan ko po ito para sa mga anak. Kahit nagtatrabaho na po kayo and still you live in your mother or father sa bahay nila, tumulong pa rin po tayo. Responsibility natin. Hindi, huwag mo sabihin na, nagtatrabaho na ako, Daddy. Hindi, walang ganun. Amen? Mga kabataan, tutulong pa rin kayo sa bahay. Hindi yung meron kayong dahilan na para may tinitingnan si Nanay Opelia doon ha. Sino ba anak ni Nanay Opelia? Kanino bang nanay yan? Lumilingon eh. Gusto ko na makausapin po tayo mga ama ng tahanan because sa atin po pinagkatiwala ating pamilya. Spend time with your family. I-date nyo pa rin ang mga asawa ninyo. Ako din, i-date ko pa rin si Mrs. eh. Kahit minsan po naglalakad kami sa SM. Prestige, libre ka pa eh. Sinubukan nyo na? Ang sarap, di ba? Mamimili ka ba doon? Iced tea? Ano ba yung mga binibigay niyo? Cappuccino, tsaka... ako, cappuccino. Gusto kong sarap. Ang ginagawa namin, hindi pwede magpasok ng pagkain. Inuuna muna namin. Alam niyo po, hindi mo naman kailangan ng malaking pera para makapag-date. Masarap ang turon ng SM, ha? Kain mo na kaming turon. Tapos punta doon sa lounge. Kape-kape. Libre na tubig doon. Di nakapag-date na kayo. Spend time with your family, church. Huwag niyo sabihin na, naku, working hard ako. Hindi po, masisira pamilya niyo. Spend time with them. Kung kailangan niyo manood ng sine, kayong dalawa lang, manood kayo. Pastor, mahal na bilihin. Ano naman, no? Asawa mo yan eh. Anak mo yan. Spend time with your family. Kaya po mamaya gagawin natin family day. Gusto natin maging closer pa. Amen. Spend time with your family. You just have to work smart. Or work diligently. Hindi na working hard. Kung gusto niyo maging heroic ang dating ninyo, pero peke, work hard. Pero mapapagod po kayo, church. Lalo to get, no, panawagan po sa atin. Huwag natin gawing dahilan. Ito po isa iilan, hindi po ito para sa lahat. Ano? Kung sinasabi mo, Pastor, pagod na po ako, marami akong gawain. Hindi na ako nakakapag-church. Alam niyo sa panahon po natin, sabi ng Hebrews 10:25, not forsaking our meeting together as believers for worship and instruction, as is the habit of some. Huwag natin silang gayahin. But encouraging one another and all the more faithfully as you see the day of Christ's return approaching. Lalo nakikita natin ang nangyayari sa mundo. Bigyan natin ng panahon, una sa lahat, i-prioritize po natin ang Panginoon. And then, pag tama po yung sistema natin sa buhay, you are working smart, or working diligently. Una sa lahat, bago kayo mag-date, punta muna kayong church as husband and wife. Sama niyo buong pamilya ninyo, yung mga anak. Yun ang pinakamasarap. Di ba? Church? And then kahit wala kayong budget,
Nabigyan na ng panukala si Brother Joel / Pastor Joel. Sa VIP lounge ng SM. Libre pong kape doon. Amen. Tapos turon lang. Oh. Oh, di ba? Pero hindi kayong dalawa magde-date, ha? Yung mga misis nyo. Going back to our question, why do some people have a hard life? Why do some people have a hard life? Now, church kayo ba to? Hindi po tayo to church, ha? Now, to answer the question, due to wrong beliefs about God often lead to distorted views of His character. These misconceptions can lead to spiritual insecurity, emotional pain, and physical fatigue. Ayaw natin to, church. Now, ano pong solution? This is our solution. Believe that God is not mad at you, but, gusto ko sana ilagay dito with all reverence, He is not mad at you, but He is madly in love with you. Pero ginawa ko na lang po deeply in love with you. And that He wants what's best for you. Yes. Amen. Huwag natin gayahin yung mga Israelita, sabi nila once again in Deuteronomy 1:27, sa panahon ni Moises. And you complained in your tents and said, because the Lord hates us. Hindi galit sa inyo ang Diyos. At hindi kayo kinakainisan ng Diyos. But rather, this is the truth. Because of the finished work of Christ on the cross, sabi po niya, this is Isaiah 54. Ang Isaiah 54 po comes after Isaiah 53. Yun pong Isaiah, para siyang buong Bible. Yung buong Isaiah, yung Isaiah 53, doon po binigay yung hula sa suffering Messiah. So, isinakatuparan na po ng Panginoon yung kanyang mga tinapos sa gawa sa krus ng Kalbaryo in Isaiah 53. And then yung Isaiah 54, ito po yung mga magagandang bagay na nangyari after the cross. For this is like the waters of Noah, to me, sabi ng verse 9 ng Isaiah 54. For as I have sworn that the waters of Noah would no longer cover the earth, so have I sworn that I would not be angry with you nor rebuke you. So may panghahawakan tayo, hindi po magagalit na sa inyo ang Diyos. So kung hindi galit sa inyo ang Diyos, ano dahilan para magalit kayo sa mundo? Ano ang dahilan? Amen, church. 1 John 3:1. Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. So tayo po, we are so blessed. Because we are so loved by God. More than we know. Amen. Katiting lang po yung ating kaalaman, pero sobrang nakakalula na ang pagmamahal sa atin. So, yun po yung dilangin ko, malula tayo. Permit me to say this word, to use this word, maimpatyo tayo sa pagmamahal sa atin ng Diyos. At talaga naman kaimpa-impatyo po ang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen. So church, damihin natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. At bago po tayo umawit, gusto ko muna kausapin. Kung meron po ditong baguhan, gusto tayo ng Panginoon. And of course, to those who are watching online, sabi po in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. So if you want to be saved, gusto po maranasan ang buhay na madali at hindi mabigat, hindi mahirap, tanggapin natin ang paanyaya ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak. So pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Hiwalay sa inyo ay sadyang wala pong magagawa. At patuloy pong mararanasan ang hirap ng buhay na ito. Kaya naman, simula po sa oras na ito, tinatanggap ko po ang iyong anak na si Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ko, O Diyos, na sa kanyang pagdurusa at kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas ng 3 araw, siya ay binuhay na sa kamatayan bilang patunay na ako'y pinaging matuwid na sa iyong harapan, O Diyos. Ama, maraming salamat po sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat sa iyong nananaganang pagmamahal at pag-ibig. Amen at amen. Kung sumunod po kayo sa panalangin yan, welcome to the family of God. Amen. Welcome. So, join us every Sunday. Now, church, tayo po tayo. At bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pananalangin, gusto ko po muna tayo po ay umawit sa Panginoon. Uwitin natin yung dakilang katapatan at angkinin natin ang
Ang ganda ng pangako sa atin ng Panginoon. Di ba? Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Ayaw niya pong nahihirapan tayo. He wants what's best for us. Bottom line, because He loves you so much. Buti na lang siya ang ating Diyos. Salamat po, O Diyos. Napakabuti mo sa amin. At kapag siya'y nangako, tiyak po Kanya pong tinutupad. For all the promises of God in Christ are yes and amen. Amen, church. Church, awit muna po tayo. And then we'll pray. O Diyos, Amen. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tulad. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan ginahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Oh, salamat po, O Diyos. Amen. Oh Diyos. Mga kapatid, hindi po ba napakabuti na ating Diyos? Amen. Tinubos na tayo sa ating mga kasalanan, even po sa sumpa ng kautusan. Ang dami niyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Wala pa po siya sa krus, sa Garden of Gethsemane pa man, andun siya, nagtatrabaho na siya para sa atin. Nagtatrabaho siya naghihirap para maangkin po natin ang kapahingahan sa buhay na ito. So, ibig sabihin, naisin ng Diyos habang tayo po'y nabubuhay sa magulong mundong ito, nandun pa rin pong kapahingahan. Dahil ayaw ng Diyos na stress ka. Kasi pag stress po kayo, maapektuhan po inyong disposisyon. Hindi po tayo maging pagpapala sa mundo. At kapag tayo po'y stress, hindi po makikita yung liwanag ni Kristo sa ating mga buhay. Magiging katitisuran po tayo. But praise God, ang naisin ng Diyos, isang buhay na stress-free. Bagaman may mga stress, pero ayaw niya manatili ka doon. At kapag tayo po'y naniwala sa katotohanan ito, believing that God is not mad at us, but He is, I would say this with reverence mga kapatid, but He is madly in love with us. Ganun tayo kamahal ng Diyos. At kapag tayo po ay busog na busog at lunod na lunod sa nananaga ng pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos, we ought to love one another. Ang ganda na epekto mga kapatid. Masaya ang buhay, magaan ang buhay. Lalo tigit ang napapagpala po dito una sa lahat ang inyong mga pamilya. Yung tatay masaya, masaya rin yung nanay, at nakikita rin po na pagpapala tayo mga magulang sa ating mga anak. At naging isanhi po yun para nailalapit natin ating mga mahal na anak sa Panginoon. Yun po yung pinaka-importante, church. So I would like to pray for you, church, na sa taong pong ito, 2026, lakbayin po natin itong buhay na ito na hindi tayo nabibigatan. Kasi talagang hindi naman po layunin ng Diyos yun. Lakbayin po natin ito with good expectation. Masaya ang buhay sa Panginoon. Bagaman ang mundo po ipabagsak na pabagsak, pero ang buhay po natin, paliwanag na paliwanag. Nagdidilim ang mundo, pero tayo po, ours is getting brighter and brighter each and every day. Amen. So I would like to pray for you, church. Naman po kabigatan meron kayo, bigyan natin sa Panginoon. Cast your cares upon Jesus. Why? Because He cares for you. So bakit po nagkikare sa inyo, Panginoon? Bottom line, because He loves you so much. Let's pray. Aming Diyos, aming Ama,
Salamat po sa iyong mensahe sa amin ngayong umaga ito. Na naisin mo isang buhay na ganap at kasiyasaya. As you promised, in John 10 verse 10, na parito po ang iyong bugtong na anak para bigyan kami ng buhay na ganap at kasiyasaya. Hindi po buhay na punong-puno ng pakikipagsapalaran. Thank you, Lord, for giving us your Son on the cross. Para angkinin po niya yung mga bagay na masasama which He did not deserve. At nang sa gayon, maangkin din po namin ang mga bagay na mabubuti which we also do not deserve. Panginoon, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa katotohanan ito. At sa pagkakataon po ito, O Diyos, nakikita niyo po ang inyong mga minamahal na anak. Ano man pong kabigatan na meron po sila sa kanilang buhay, isinusuko po namin ang lahat ng ito sa inyo. Maging sa kahirapan po sa aming pamumuhay. Panginoon, sabi mo sa iyong salita, maghihirap lang kami kung hindi kami maniniwala na kayo po ay nagmamahal sa amin. Salamat, O Diyos, dahil ang iyong pong mga pagpapala, ang iyong provision ay available na. As gleaners, kagaya ni Ruth, all we have to do, tanggapin po namin, pulutin namin ang mga pagpapalang ito na sabiang nakalaan na po sa amin. Nang sa gayon, mapawi po ang aming mga pag-aalala sa buhay na ito. Because, Lord, hindi po kami ang dahilan kung bakit, Panginoon, nagiging matiwasay ang aming mga buhay. Kayo pa rin po yun, O Diyos. At ito po'y aming nakamtan dahil sa mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, pinapaniwalaan po namin ang sabi mo sa iyong salita na naparito ang iyong bugtong na anak para bigyan kami ng buhay na ganap at kasiyasaya. At inaangkin po namin yun, O Diyos. Search this time, ano man po yung kahirapan nyo sa buhay, sa inyong pamumuhay, buksan po ninyo inyong mga labi, kausapin nyo inyong Ama sa Langit. Sabihin nyo po lahat ito. Huwag nyo pasanin. Because God wants what's best for you. So bigyan natin sa Diyos ang lahat na ating kabigatan. Aba, salamat po sa pagkakataon at maraming pagkakataon na kami po ay hindi mabibigo kapag lumapit sa inyo. At lumalapit po, Panginoon, ang iyong mga anak sa oras na ito. Inilalaan namin ang aming mga kabigatan dahil ayaw po namin pasanin ang lahat ng ito. Gusto po namin maranasan ang iyong pangako. Na simula po sa araw na ito, hindi na po magiging mabigat sa amin ang buhay. Bagkus, Panginoon, lalakad kami sa iyong ganap na kapayapaan, kapahingahan, at kagalakan. Salamat po, O Diyos. Kayo na ang nasa inyo na aming mga kabigatan. At lalakad po kami na may kagaangan, kagalakan, at kapayapaan sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, O Diyos. And all these things were made possible through your Son and His finished work on the cross. Salamat, Panginoon, na kami po yung mahal na mahal mo, higit po sa aming pagkakaalam. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for giving us and for leading us in this truth. And all of these things we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Stay blessed, church. See you next Sunday. Amen. Sige po. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.